Meron pa yan sinabi ng pulis na kaibigan. Okay na Oo. sabi. Ano niya, share Ano niya. nararamdaman mo ngayon? So, naniniwala ka ba na kumihira na ba yung martial law at saka dictator? Yes, diktador. At ito po ay Martin Law. Ito po ay estilong Martin Law. Martin, tama ka. Ito, estilong Martin Law po ito. Lahat ng putak ng putak kaya namin, papahuli, gigipitin, babayaran para bumalitan, para maging kontra. Ito po ay Martin Law. Ito ang mga sikreto ni Martin Romualdez sa Galawan. At huwag kayong aasa na kahit siya nag-resign na wala pa rin siyang ulo dyan sa House of Representatives. Kahit siya ay nag-resign, hawak pa rin niya ang House of Representatives, pati ang mga congressman. Totoo yun. Ito ngayon ang sa malaking Kunwari lang tanong. siya nakaresign. Park, kaya bang i-intimidate si Park? Itong ginawang paglabas Hindi. ng supina, kaya bang patahimikin ang isang Park? Hindi nila kayang patahimikin ang isang park. Hindi nila ako kayang patahimikin kahit isang truck pa ang padala sa aking supina. Hindi nila ako kayang patahimikin. Hindi ko ipagpapalit at hindi ako titigil sa paglaban sa korupsyon. Yan tandaan natin mga kababayan. Wala akong posisyon, wala akong pera, pero isa lang masasabi ko at mapangako, hanggat humihinga ako, magsasalita ako laban sa mga politikong magnanakaw. Hindi natin nahayaan na isang kagaya nating mga maliliit, ordinaryong Pilipino ay patatahimikin lamang ng mga malalaking magnanakaw ng politiko na yan. No. At hindi kahiya-hiya sa isang katulad ko na makulong o mamatay dahil lamang sa paglaban ko sa mga politikong magnanakaw. Mas nakakahiya yung sumusuporta ka, harap-harapan kang binababoy at tinanakawan, nagbubulang-bulangan ka lahat ng bibingi-bingan ka. Mas nakakahiya yun. At mas nakakahiya rin kasi dami-dami ng problema ng bansa na dapat bigyan ng pansin, pagtuunan ng pansin ng gobyerno, mas inuuna pa nila ang katulad dating mahihirap. Yan ang nakakahiya. Tama, mali? Tama. Tama. Pero, wala tayong magagawa. Wala tayong sa posisyon. Di ba? Ako i-share, sinabi ko. Kaya ginigipit tayo. Ganito na ngayon ang sistema ng ating bansa. Kung sino ang magrarally, kung sino ang lumalaban sa korupsyon, siya pang kinukulong. Pero yung mga malalaking magnanakaw, buhaya, malayan, namumuhay, nagpapakasarap, namamasyal kung saan-saan. Ahayaan ba natin na dumating ang December, mag-celebrate ang mga politikong magnanakaw gamit ang pera ng taong bayan? Di ba? Ahayaan ba natin na upunta tayo ng December, yung mga anak ng politikong magnanakaw, magsiselebrate, magbabakasyon gamit ang pera ng taong bayan? Oh, so ang gawin natin, i-share post natin at magtulong-tulong tayo doon sa post ni Congressman Kiko Barzaga na panawagan niyang people power ngayong October 12. Dati Sunday. Proud ako, Sunday. Cavite. Yan ang gawin natin. Celeste. October 12 po. Magtulong-tulong tayo, i-share natin, ipakalat natin. Correct. Diba? Napakasakit. Sobra na talaga, sobra na. Aabot tayo ng December. Mag-celebrate tayong may lungkot sa ating puso. May paghihirap. Mag-celebrate tayo ng December. May mga pamilyang walang bahay. May mga batang walang matulugan. May mga batang hindi makapag-aral. Walang makain ng mga Pilipino, patay gutom. Samantalang mga politiko, nagpapakasarap sa pera ng taong bayan. Grabe, no? Hindi natin nahayaan yan. Naabot tayo ng December na nandyan pa rin at wala pa rin napapanagot sa mga politikong magnanakaw. Right. Meron din dito si namin niya, si Jolito Taro, sabi niya magnanakaw ako. Ba, namin na. Yan talagang magnanakaw yan. Namin na talaga magnanakaw siya. Saka si Pauline Angel, sabi din magnanakaw ako. Okay ah. Hindi namin talaga nilang magnanakaw Grabe sila. talaga mga trolls dito, inaamin na. Nag-aamin na sila. Mag-amin na kayo mga magnanakaw kayo. At yan, ang isang magnanakaw, ipagtatanggol niya ang kapwa niya magnanakaw. Tama. Tama, mali. Pinagtanggol nga ni Jolito Taro dito ang kapwa niya magnanakaw. Tama. Itong mga loyalista, kita yung magtataka kung bakit overprotect sila at support sila kay BBM kasi nakikinabang sila sa ninako ng puno nila. Correct. Diba? Sir Pal, sino punot dulo? BBM. Oh, di ba? Lahat ng kaguluhan na to. BBM, kasi yan ang taga-aproba ng mga ninako ni Martin Romualdez. Yeah, sa taga-pirma. Ay, sabi ni Jolito Siya ang Taro, taga-approve eh. hindi daw. At si Duterte daw, sagutin mo. Okay, sasagutin ko yan. Pinipilit din nila na si Duterte daw ang pinakamalaking drug lord sa buong bansa sa Pilipinas. Ngayon, ito ang sagot sa'yo. Ang isa bang nagtitinda ng barbecue, papatayin ba niya mga customer niya? Hindi, di ba? Kasi wala akong bibili sa kanya, babagsak ang barbecue niya. Ngayon, kung si Duterte pala ang drug lord na pinakamalaki sa Pilipinas, sinong tarantadong businessman na pababagsak niya ang sarili ng company? Wala. Kung papatayin ni Duterte ang lahat ng pusher at user ng Shabu, edi walang bibili sa Shabu niya, paano siya yayaman, di ba? Tama. Ang isang grocery store,
hindi niya ahayaan patayin niya ang lahat ng bumibili doon sa store niya. Nawawalan siya Kasi ng may kuryente. expired at walang bibili doon sa store niya. Ngayon, kung si Duterte pala ang pinakamalaking drug lord sa buong bansa sa Pilipinas, bakit niya pinapatay ang mga user niya at pati buyer niya? Diba? Hindi ba labas mo na bobo? Sinong tarantadong businessman na bababagsakin niya ang sarili niyang company? Wala, di ba? Oh. Sabi ni Pauline Angel, totoo daw ito nung magnanakaw si Marcos. Inamin din niya. Talaga, niya simula sa pulay magnanakaw pa sila, mula sa Inamin din ni kanila. Pauline Angel. Ano bang nangyari sa tatay niya? Ganun din, kagaya Diba? Pinagalit kasi magnanakaw. Oh. Kuya Park, sino kung may history magnanakaw? Ikaw. Pamilya nila. Pamilya nila. Sir Ang Park, history magnanakaw. matanong ko lang po, sino po ba yung Guinness Book of Record na magnanakaw daw po na pamilya? Yan sila. Marcos po Marcos. ba? Ay! Identify na silang magnanakaw. Baka dahil dito sa mga interview natin hindi lang bilang darating sa akin. Oh. Sige, Baka, di. choke to kill. Dadagdagan pa natin ang matitinding tanong. Hindi, Park, may tanong lang. Ganito, mag-ready na lang, i-ready mo sarili mo. Manawagan tayo para na mapunduhan yung bill mo. Baka may kasama ng bill yan. Hindi mawawala yan. Oh. Kasi sunod-sunod yan Kuha na gustong tubod. Park, total nagbabiral ka ngayon. Nakaramdam ka ba na kahit konting takot para sa seguridad ng pamilya mo? For the record, Actually, matinding tanong. kahit gaano katapang isang tao, meron pa rin siyang pagkatakot at pagkabahala. Hindi mawawala sa isang tao ang takot at pangamba. Tao lang tayo. Pero isasantabi natin yon para sa ating bayan at sa kinabukasan ng taong mamamayang Pilipino. Hindi mawawala sa isang tao ang takot at pangamba sa kanyang pamilya, sa kanyang sarili at sa kanyang seguridad. Pero isinasantabi natin ang takot kasi ito po ay hindi usapin pang sarili. Hindi usapin ng isang tao. Ito po ay para sa ating bansa at para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Oo, pwede rin. Hindi ito para lang sa sarili ko. Kahit sinong matapang na tao, meron niyang pangamba. Ako meron akong pangamba eh. Number one, ang laki ng kalaban ko. Nakaposisyon ng kalaban ko. Andun yung pangamba at takot para sa pamilya ko, para sa sarili ko. Pero isinasantabi ko yun kasi alam kong para sa bayan natin at para sa kinabukasan ng mga kabataan at sa susunod na henerasyon ng ating bansa. Kung walang lumalaban sa ganitong sistema ng gobyerno, sa ganitong sistema ng mga politiko, hanggang paulit-ulit, palit ng taon, ganito pa rin ang sistema ng ating bansa. Kung walang magsasalita at maglalakas loob na kalabanin ang mga politikong nakaupo ng mga magnanakaw. Kaya mga kasama, wag nating iiwan si Park. Ang Pilipinas po, Wag ang natin siya iwan. pinakauna-unaan sa bansa sa Asian country na mayroong airline. Ang pera natin, piso to piso. Dati, Dati. Ang piso natin, Tama yan. ang kapalit ng isang pisong Pilipinas ay $1. Grabe, no? At ito rin ang bansa na pinakakauna-unaan sa Asian country na nagkaroon ng airline. Ganun kayaman ang Pilipinas. Bakit ngayon tayo ang pinakamahirap? Dahil sa Sasabihin ng mga politiko, hindi kami kurakot. Bakit tayo palaging nililista ng International Transparency as one of the most corrupt country in the world? Correct. Hindi pala kayo kurakot, bakit palagi tayong top 1? Bakit tayo nililista? Bakit tayo nililista ng International Transparency na pinaka first rank na magnanakaw Grabe. sa buong mundo? Yan. Hindi pala ako kurakot eh. Ang sagot, tanong, bakit tayo nililista ng International Transparency as one of the most corrupt country in the world? Correct, no? nakikita. Diba? Oo. Ibig sabihin, corrupt. Corrupt. At ang pagyaman at pagunlad ng isang bansa ay nakabase yan sa gobyerno kung paano magpatakbo ang isang gobyerno. Diyan nakabase. Kung matalino lang ang nakaupo sa gobyerno, walang Pilipinong naghihirap. Ibig sabihin, talaga palang weak leader si Bongbong Marcos. He is a weak leader. Mahina. Mahina Sir siyang leader. Bernales, mahinang nilalang. Correct. Correct. Paano yan? Mahinang Bakit tayo nasakali? Kasi hindi matinong nakopo. Bakit tayo nagrarali? Kasi hindi matalinong nakopo. Walang Pilipinong magpapakamahirap, magpapakapagod at magpapakauhaw sa daan para magrali at magsigaw kung nasa matinong kaisipan ng namumuno. Correct. Oo. Bakit pa tayo magpapakahirap Talaga dyan yung wala magrali? sa katinuan, parang lagi walang tulog eh, no? Hindi walang tulog. Talagang wala sa katinuan at hindi niya alam ang nangyayari sa bansa. Nakita mo ba sa sila?
Kasi po, hindi pa nga siya Alam mo ba? Sa Cebu, hindi pa nga siya nakakapagbigay ng tulong, pagod na pagod na. Bigyan naman siya ng tulong. Kasi sabi